Mabilis ang pagtaas ng tubig kumpara nung mga nakaraang bagyo. Nakita namin sa bundok ng Montalban, kalbo. So, mabilis ang pagbaba ng tubig galing sa kabundukan pababa dito sa atin. Maalab na pagbati, Pilipinas. Tila iisa ang napansin ng maraming residente sa paghagupit ng bagyong Enteng sa bansa. Ang mabilis na pagtaas ng tubig baha at pagguho ng lupa. Kung tutuusin, mas konti nga ang dami ng tubig na binuhos ng bagyong Enteng kaysa ibang bagyo ayon sa Pag-asa. Ang tanong tuloy ng maraming nasalanta, bakit ang bilis tumaas ng tubig baha lalo na sa probinsya ng Rizal at ibang lugar sa NCR? Abot sa punto talaga na na mabubulunan yung mga flood control infrastructure natin dahil tuloy-tuloy yung bagsak ng ulan na hindi makaka-catch up yung mga mga flood control infrastructures natin. At the same time, na-exacerbate dahil sa dun sa upland resources natin brought by rapid land use conversion, yung quarrying at open pit mining. Kung titignan kasi natin, ang bilis lang talaga ng pagbaha ngayon dahil nga dun sa exacerbation ng mga ganong proyekto. Sa rehiyon ng Calabarzon, Rizal ang isa sa may pinakamaraming mining permits at contracts. Halimbawa, minsan nang nagkaroon ng mining agreement sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Tumatayo itong natural na proteksyon kontra sa baha at landslide, paliwanag ng mga eksperto. Kita rin sa satellite image ang unti-unting pagkawala ng mga puno sa ilang bahagi ng Rizal dahil sa quarrying, logging at iba pang proyekto. Kaya naman daw hindi nakapagtataka na dire-diretso lang ang pagdaloy ng tubig pababa sa mga kabahayan kasama na ang lupa at malalaking bato. Yung upland areas natin, nagsiserve din yan as barriers for surface runoff. Pero dahil halos nakalbo na yung mga kabundukan, rapid infrastructure development sa mga bundok, nagpalala ito ng sitwasyon dun sa surface runoff na imbis na saluhin, pinadaan lang ng mga bundok. Importante ngang maibalik ang mga natural barrier laban sa baha at landslide gaya ng kagubatan at ang pagtiyak na hindi nahaharangan ang mga daluyan ng tubig. Pero para sa grupong kalikasan, magagawa lang ito kung ipapatigil ang mga polisiya ng national government na nagpapahintulot na mawasak ang kalikasan tulad ng land use conversion, mining policy at marami pang iba. Dagdag nila, dapat ding panagutin ang mga ahensya, opisyal at mga korporasyong nasa likod ng mga proyektong anilay nakapagpapatindi sa epekto ng mga sakuna tulad ng bagyo. Mungkahi ng mga eksperto, pangmatagalang solusyon ang bigyang pansin ng pamahalaan para matiyak na ligtas ang bawat mamamayan sa tuwing may bagyo. Sangay-sangay yung implications ng pagbaha. So, kailangan multidisciplinary din yung approach dun sa flood control management ito. At hindi mag-over-focus sa mere engineering applications lang. Kailangan i-scrap na yan mga proyekto na nakakasira sa upland resources natin na siyang kailangan naman natin para sa maayos na flood control na makakatulong sa mas maayos na flood control management and infrastructure sa Pilipinas. Ang nagsasakripisyo yung komunidad, mga tao. Kapag binaha kami, apektado pati yung mga kabuhayan. Sila, mga negosyante sila, wala silang pakialam. Basta sila kumita lang ng kanilang mga ginansya. So yun po sana ang aming gusto na seguridad sa aming kabuhayan. Alisin ang quarrying at illegal mining sa kabundukan.